dyan lang po kayo. Hindi po tayo lumos. Update po. Announcement namin. Dyan lang po kayo. Thank you very much sa inyo. At yung mga regalo, congratulations. Magbabalik po kami. Ano ba? Pagkasya na sa mga susunod na programa at ang problem ito, nagbabagang babae ng paslupa kasi nagbabagang bulaklak. So, abangan niyo po yan. Sa April 23 po, mag-6 months na po ang programa natin. 6 na buwan na po tayo. Noong March 12, nagkaroon po ng problema, which is, nag-react po ang lahat after 1 week. Yung pong bata na si Jan, na sumayaw po daw ng malisyoso. At inusgahan na po kaagad ako ng sangay ng mga gobyerno. Sinabi nila na inapuso ko yung bata, sinag abuse ko, in-exploit ko yung bata. Dahil yung pinasayaw ko na lang pinasayaw. Dahil umiiyak na rin bata, pinilit ko pang sumayaw. Alam niyo, una sa lahat, pag nagkaroon po kami ng audition, hindi ko nakakausap yung mga contestant. So, dito ko lang po nanginit yan. So, kaya tinatanong, if you will notice, yung pong eksena yun, tinanong ko siya, ano ang kakantay mo? Sabi yan, dito ako kakanta, kasayaw ako. Kalala niya, ito pong bata, taon lamang eh. Ang kanyang pong father, sabi natin ko, pati may tayo ko, naging pagor. So, hindi ko namin alam ang buhay ng ating mga kawayan. Sana yung mag-celebrate kami ng 6 na buwan, itong kayo tayo, tayo lahat. Kanina at for the past day, mga ilang araw, marami akong pinagdaanan eh. Nung nasa APS pa ako, nagkaroon ng stampede, 71 dead people. Sa morgue po, mag-isa lang akong lumalapit. Wala akong kasama sa mga boss ng APS. Ako lang po yun. Wala akong kasama. Ako ang humingi ng tawad sa pamilya. Ako rin po humingi ng tawad sa mga bangkay. 71 dead people. Sa mga nanay, humingi ako ng tawad. Isang bangkay po yun na lumuluod ako. Hanggang minumura ako ng ibang pamilya. Lahat ng mura, inabot ko. Pero after humurahin ako, inaakap ako. Kung hindi ka lang mahal ng nanay ko, kapatay ko tawin. Pinuntahan ka ng nanay ko. Kasi nanay birthday ng nanay ko. Pinuntahan ka ng nanay ko. Kagabi, nagpamanicure pa siya kasi nanay ko labandera lang ang feeling. Para pag inawakan mo daw siya, maganda yung kamay niya. Marami yung istoryang totoong na-experience ko. Noong tayo na nakaburo lahat ng mga yan, ako lang ako ang nagpupunta mag-isa. Sarili kong pera. Hindi ko na ito dapat sabihin pa, pero para malaman nyo guys, ito po ang pinakagrabing kampanya na tanggalin pa ako sa industriya. Ako po ang hingin ng tawad sa pamilya, ako ang maharap. Ako po lahat yan. Alam po ng Panginoon Diyos yan. Sa sarili kong pera, hindi naabot ako ng palingin lahat ng yan. Nakabalik po ang programa at minahal nyo lahat. Naniniwala ko yung 71 tao yun, yung mga nanay at lolo na matay, sinikantakan po ako lagi. Pinalapit ako sa Diyos, kasali lagi nandito ako. Kaya naniniwala po ako na nandito pa rin ako sa anak nyo. Nagkaroon po kami ng problema, yung uwinonaryo. Dayaan, hanggang nakapag-away kami ng Joey De Leon. Dahil nandadaya daw ako, yung mga ganun salita. Na nagkaayos na po kami, naging maayos na po kami Joey. At malaki na respeto ko sa pangin at kilig soto at sigmula niya. Nagkaroon ng problema, ako na naman ang inarap ng ABS noon. Ikaw makipag-usap sa tao. Na hindi ko po kasalanan yun. Kasi okay ako sinasabing nato, ang tagalo akong tumahimik. Tumahimik ako sa sarili ko nilang tinitiis kasi hindi ko na ako pinoproblema yung ganyan. Ako na lang ang tirahin, tahimik na ako. After po ng Willinaryo, nagkaroon po ng insidente ang well-loved president, the late Tita Cory Aquino. Ang lahat po na sasabihin ko siya, totoo lamang. Hindi po ako mag-isinungaling sa inyo at alam ng mga tao niya. Nung ako po pumasok, may tumawag sa akin na si Tita Cory daw po, ang presidente wala na. So, nag-isip kagad po ako. Tinawagan po ako ng aming director na respeto ko at minamahan ko sa Charlie Malami sa really, wala na ang aking well-loved president, si Tita Cory. Ano na sa isip mo?
Bigla po ako tumawag sa RTP, pinakuha ko yung mga video po niya sa TV Patrol, sa mga ano, sabi ko kakanta ako ng multi-meaning, makuha kayo ng mga kandila. Palabigan po ng kandila at magdasal tayo at magbigay tayo ng respeto. Yan po. Yung po yung araw ng matisita ko. Kumanta ako ng multi-meaning, kumakita yung tape, very solemn po yun, magbigay kami ng respeto. And kisa Kino, texted me, sabi niya, Willie, mahal ka ng nanay ko kasi pag nanonood siya, kahit nung si Tita Cory po nasa TV pa, nasa hospital, sinatext ako ni Chris kasi yung mga anak niya, kinikis ko yung TV, inaalit ka naman dahil paborito ng mga anak niya, kanta ko para sa'yo, pati si Tita Cory. After po nung pangyayari yun, nung kinabukasan, dapat po mag-tape kami. Taping na lang po yun Sinabi ko sa management na ibigay na natin po sa mga Aquino. Kasi, bago tayo mag-show, sasayaw ako ng giling-giling. Magsasaya kami, pero ang well-loved president nagluluksaan sa bayanan. Nung una po, nag-taping kami. So, nag-taping kami. Nung nag-taping po kami, kasi yung araw na yung tape, mas maaga akong pumasok Pagkatapos po na nasa kwarto ko, ilalabas na po yung tape namin. Para maintindihan niyo po lahat, kasi grabe na ho akong tirahin ng inquirer, ng mga dyaryo, sa email, sa Twitter. Parang gusto nila mamatay na ako sa mundo, mawala na ako sa mundo nito. Ganun po ang ginagawa sa akin ngayon. So after po nun, live, I'm sure nanonood ng mga taga-ABS at totoo ito. Huwag kayo magsisinungaling kahit saan tayo hahanapin ito. After po nun, sinabi ko po sa tape, okay, nung nakatape po kami, inilabas po, walang nakakaalam nito Nasabihin ko na wala ito, sobrang na ang kampanya na ginagawa sa akin. Lumabas po doon sa screen, habang sumasayaw kami ng giling-giling, yung kabaong ni Tita Cory. Tumawag kagad po ako sa isa sa mga boss, si Miss Militan. Ano ba naman kayo? Nagsasaya tayo, nagluluksa ang sambayanan. Papasukan niyo kami ng ganyan. Nakakaiya sa pamilya na Aquino. Tinanggal po yun. Tinanggal po yan. So, nag-react sila sa sinabi ko. Pinapasukan kami. Sumakasila kami ng giling-giling, meron pong kabaong ng mahal natin presidente. Ang barawa naman, at ako ang nagsumawag. Ako ang tumawag sa management. Huwag nyo namang gawin na sa amin. Nakakaya si Tita Cory at sa pamilya ng Aquino. Nagsasaya kami, ang sambayan ng Pilipino, pinagluluksa. Parang wala kami respeto. Ano ang nangyari? Ang nangyari, ito. Alam ng Diyos to. Total, ginagawa niyo ako, sasabihin ko ng lahat. Tumahimik ako para walang problema. Kasuhan niyo ako, hahanap ako sa inyo. Isa ko sa management. Ang sinabi ko, ibigay na natin to sa mga Aquino. Ano sinabi sa akin? Kailangan natin kumita. Commercial. Alam mo kung sino ka, hahanapin kita. Sobrang na ginagawa niya sa akin. Sinabi po yan, alam mo. Pagkatapos po nun, bumarap na naman ako ng live. During the video portion, meron pong isang sumasayaw na bahay. Nobody. Inilabas na naman po ang kabaong ni Tita Cory. Kung i-recall niya, dun ulit ako nagalit. Kasi nilabas na naman po, tumawag na ako sa management Anong ginawa? Mga walang nang dumasumi-sila sa akin. Pinakita po yun sa YouTube, nagalit daw ako. Binapasus ito, Presidente. Alam niyo bang po nagtulo nun? Hindi na totoo nun. Bago pa mangyari yan, tumawag na ako sa management. Kinausap ko na sila. Huwag naman natin ipalabas yan, magbigay tayo ng respeto. Anong ginawa niya sa akin? Winasap na naman ako sa Twitter, sa YouTube. Pero hindi niyo pinanood yung kabuuan at hindi niyo alam. Isang tao lang po nilindigan sa akin. Direktor ko po yun sa Wawawi. Mr. Johnny Manahan. Mr. Palakpakan niyo po ang tao. Dahil alam po niya ang katotohanan at andun po siya. Sa pamilya Aquino, si Presidente, ito po ang katotohanan. Pagkatapos po niyan, hindi ba, ilang kaso na yung billionario, stampede, ito. At pagkatapos po niyan, ito na naman. Babalik na po ako sa Wawawi, July 31. Inausap na ako ni Charo Santos, nag-meeting na po Nag-meeting na po ako sa staff ko, pinuntahan ako ni kita sa Tagaytay, na Diyos. Meron po kami pinag ng sulat, na nag-react ako kay Jopper, kahit isang bubong lang kami, tinitira ako sa isang bubong. Tapos na po yan Nangyari na po yan. So, ang pakiusap ko sa management, bakit naman, siguro naman, kahit pa paano kumikita ang programa ng Wawawi, di ba? Ano ang ginawa nila? Wala naman silang ginawa. Nung sumunod po ang bugato ko, sa kanilang lahat yan, Miss Cory Diganes, sa kanilang Miss Cory Gabi, lahat si Ma'am Charo, nag-react pa sila. Anong palak nila sa akin gawin? I-stop yung show.
at bigyan na lang ako ng once a week show. Pero babalik na po sana ako. Isang araw, bigla na ako tinawagan, naging kita na tinawag ako, nag-meeting kami sa hotel, sa Imperial, sa isang kwarto, nandun si Direk Bobot, nandun si Jay, ang aking business ulitin. Ang sabi yun nila, hindi ka na makakabalik. Once a week ka na lang. Nilalagay pa ako sa Studio 23. Nilalagay ako sa isang programa na, parang totally ina-out na rin ako. Bakit to? Nangako na silang babalik ako. Hindi na totoo yan. Kaya nag-decision ako, hindi na ako bumalik. Ito lahat ng ito, yan o, totoo. Tapos ito, nangyari na naman to. Sino ba gumagawa nito sa paninira ko? Meron po kami kaso pa. Hindi kami makuha ng PRO. Pilit silang kunin, pinukuha, na kami po yung mapahinto. Itong programa natin, mapahinto. Mag-ilimang buwan na humaikip, hindi nila makuha ang PRO. Ito po ngayon. Nakakita ng butas. Hindi ko sila pinagpipintahan. Sino gagawa nito? Kung sino man to, mahabag kayo. Ako, okay lang eh. Mabubuhay naman ako kahit paano. Kontento na ako sa meron ako ngayon. Hindi na ako nag-aanan. Pero yung mga taong nangangarap, yung mga taong humihingi ng pag-asa, yung mga taong nakapilang sa labas. Ama! Diba? Yung mga nanay, yung mga lola, yung mga special children, mga special child, na nandito araw-araw. Kayo gumawa niyan. Kung sususpendin yung show, hindi naman ako natatakot na eh. Lagi nyo naman akong ginaganyan. Ilang beses nyo ako tinagdal sa ABS. Pero pag kailangan ng rating, tatawagan ka, ibabalik ka. Diba? Wala ko lagi ng machine. Hindi na ako lagi ng machine. Okay? So, yan ang pangyayari yan. Ngayon, nakapag-usap po ako sa Philip White Management. Ilang araw na po ako nag-iisip, ang sabi ko po sa kanila, itong mga tao to ay na akong pigilan. Hanggang ilibing na ako ng buhay nitong mga to. Tinira po ako sa Twitter, yung si Jan, yung bata. Ang ipinakita ko, pinutol, slide ko nila yan, ang pinakita ko, umiiyak yung bata. Pinuweras ako daw, sumayaw, pinaiyak ko daw, sinayt ang gusto yung bata. Ano din yung lahat, yung segment ng real time, big time. Yung parang, hindi ko nga alam yung nasasabi ng bata. Pinaglaro ako. Meron ako yung tumingin, nakurap na alam. Isa dito sa loob ng studio na nakaisipan. Hindi scripted yun. Nakadamit yung bata, nakaayos yung bata. Bata mismo gusto eh. 4 years old pa lang ako si Jan, hindi na sinasabi sa akin ng mga eskwelahan. Sa mga pa-contest, yun na po sa'yo ng bata. Ngayon, alam niyo ginawa ng DSWD. Kinasuhan na kagad ako, kinakusahan na kagad ako ng child abuser ako. Anong ginawa ng CHR, human rights? Yan o, inasgahan na kagad ako na in-exploited bata, child abuse ko. Lahat po dito, inakusahan na ako. Nagdyaryo, lahat. Dinodrobingan pa ako ng monster. Lahat. Kung mababasa niyo yan, hindi ko lang binawasin, kinukwento na lang sa akin yan. Lahat to, ganun ang ginawa sa akin. Lahat po yan, mga tao yan. Hindi mga mayaman. Hindi naman ako na-apektuhan. Dahil ang puso ko wala sa kanila. Nasa mga mahirap. Nasa mga tao. Ito ko na ulit paliwanag sa inyo, yung PNG, Procter & Gamble, ay nagabas ng statement, napakasakit sa amin. Sila po yung nag-pull out na. Yung inasal, nag-pull out na rin. Dahil may statement sila na ayaw nilang, katulad ng PNG, Procter & Gamble po, yung mga yan. Napakasakit ko lang ginawa nila sa amin. Medyo masyadong personal na ayaw nila maglagay sa programang gano'n. Yung behavior ay hindi maganda. Wala po kaming kasalanan. Wala akong kasalanan. Tumingin ako na po umanin sa inyo na kung meron na-offend, tumingin. Pero hindi ako hindi ng tawad kasi wala po akong ginawang masama sa batang yun. Hindi ko minilest sa yung batang yun. Gusto ko lang pasalamat naman po sa Unilever. Sila po yung nagpaalam sa akin yung gabi na maganda. Inimit nila ako, sobra po, yung shirt, yung Rexona, yung Vaseline, yung Absolute. Alam niyo ang purpose ko yung magbigay ng saya. Gustong ibalik nila. Pag binibigay po doktor. Ang sabi po nila, may gano'n yung statement, really, aalis kami sa programa mo. Pero aalis kami sa lahat ng channel. In fairness, para hindi ka matuloy unfair. Palapakan niyo po ang ganito.
Wala pa pong husga eh. Wala pa sa kaso. Ginawa nila akong kriminal. Kayo nga ang lumabas dyan sa gate, magbigay nga kayo lagi ng pera dyan sa matatanda. Lumabas nga kayo dyan sa labas ng tanto. Bigyan niyo yung mga naghihirap dyan. Yun dapat ang ginagawa nyo. Hindi yung pinupuntirin nyo ako. Yun dapat ang ginagawa nyo. Di ba? Maraming mga artista na kisaw-saw. Mag-isip muna kayo bago kayo mag-kisaw-saw. Di ba? Ang sakit nyo. Yan, si Jim Paredes, ang apo, tinira ako sa Twitter. Si Isaac yan. sa Twitter. Si Agot Isidro, Lea Salonga, Maylin Dizon, masabihin mo lahat. Sino ba? Bianca Gonzalez ng SLM. Susuportahan nyo yung mga tao yan? Ano nagawa nyo? Ano nagawa nyo sa samayan ng Pilipino? Di ba? Yari kayo kay Willie ngayon. Si Tuesday, nakasama ko dito, tinira rin ako. Hindi ko maintindihan. Sigarito ha, tinira mo ako. Kate Rosa, sino ba? Kayo na ba? Okay. Sino ba? Ako ba tayo assistant? Nakaluwa ba kayo ng tulong? Nagbigay ba kayo sa bantay para ng 1 milyon? Nagbigay ba kayo? Hindi, ito. Di ba? Huwag kayo mag-gusto ng kapwa nyo assistant. Dapat magkakasama tayo. Tulungan nyo kami kung nagkakamali kami. Huwag kayo mag-uusga. Sinuporta. Tandaan nyo, yung masang Pilipino ang sumusuporta sa inyo. Yan po mga pangalan na yan. Winasa kong pagkatao ko sa Twitter. Yan po mga tao yan. Jim Paredes ng Apo. Lea Salonga. Ay sa Sigera. Magpakalalaki ka. Tandaan mo yan. Bata ka pa. Bata ka pa. Di ba? Nagtatrabaho ka na. Di ba? Di ba exploitation yan? Pag-isip ka. Tingnan nyo muna ang sarili nyo bago ka Agot Isidro. Wala ka namang anak eh. Ba't mo ako gaganyan? Alamin mo muna. Di ba? Sino ba? Bianca Gonzalez. Akala mo kung mga sino kayo. Minatulungan ba kayo mga mahihirap? Di ba? Kaya wala akong sinasabi to. Nagtitindi ako. Ayoko kong sabihin. Ayoko kong bagitin na pangalan. Pero sa Twitter, yun ang ginagawa nila. Wasakin ako. Tinawagan ng text naman sa Switzerland. Tinawagan sa Amerika ang Unilever. Tinawagan lahat. In-email, kinano. Dahil mag-boycott sila sa mga produkto. Pag ako daw po, ay sinuportahan nila. Boycottin nyo. Ito mga taong sumusuporta na ito. Binabalik lang ng mga sponsors. Sino ba ang consumer? Sino ba ang namimili? Kayo ang bida dito, hindi ang mga sponsors. Kayo. Dahil kung hindi kayo bibili ng mga sponsors ito, kung hindi kayo bibili ng mga produkto ito, walang kita ang mga lahat na ito. Sinasabi ko sa inyo lahat yan. Ako po, hindi ako tumutulong ng nasa harapan nilang. Marami din akong ginagawa, pero hindi ko na kailangan sabihin ito. Pasensya daw kayo, hindi ako emosyon, hindi ako nagagalit. Kaya lang sana bago kayo mag-usga ng papa nyo, tumingin kayo sa salamin, ano nagawa ko sa bansa ko? Ano nagawa ko sa kapapayan natin? Dahil sinuportahan ko si Senator Villan, ganito ang tingin nyo sa akin. Nakita ko yung tao magandang puso eh. Nakita ko yung tao tumutulong talaga sa mga mahirap. Kaya naman, alistik eh. Mga na. Kahit ano. Nire-respect ko kayo. Kaya pinag-iipan nyo ako. Hindi po ako, haharap ako sa inyo, patawag ako ng Senado kahit sino pa, haharap ako sa inyo. Wala po akong ginawang masama sa bata ngayon. Gusto po lang ako maging ang programa. Halos 200 tao po ang nandito. Dahil po naman ABS yung sumama sa akin. Po ako tao, wala pong kasama mga staff at mga dati. Yung iba po ng 25 years, 20 years, 18 years sa kanila. Okay? Okay. Ngayon po, ipag-usap ako sa PCRT po ng Philippines, Philippines. Nag-usap kami na hanggang ngayon na lang po ako dito sa Winnie. Magpapahinga muna po ako. Hindi pa ako nagpapalam. Starting today, ang live namin, bukas po nakasave na kami. Lalabas po yun, mamapanood niyo po yun. Starting Monday po, hanggang next week, Holy Week, pag-iisipan ko po muna mabuti kung ako po ibabalik pa sa industriya nito. Bigyan lang muna po ako ng pagkakataon at sa sarili ko, pag-iisipan ko po ito. Masyado po akong binintangan ng bintang na nagbintang sa akin na wala po akong ginagawa masama. Sa mga taong gumawa niya sa akin, at isipin niyo yung mga taong matatanda sa labas, mga bata, yung mga mahihirap, huwag na po.
Instrumento lang ako ng mga tao to. Huwag niyo akong ikaingitan. Dahil ako hindi lumalabas kahit saan lugar. Lagi lang ako nandito sa studio, sa tahanan ko. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa inyo. Kung kayo magaling, magaling kayo. Basta ang puso ko lang, nandito sa mga mahirap. Hihingi lang din ako ng paumanin. Boss, Sir MVP, nadamay po kayo ito. Sir Manila Espinosa, Boss Bobby, at mga pasensya nung kayo. Wala mo na akong really. Hindi ko kami sinuspinde. Wala pong suspension ng MTRCP. Okay, magalit sa MTRCP. Nagpalit po sila ng 3 board. Bakit? Lahat po ng mga yun involved sa ABS-CBN. Yung isang abogado, asawa niya sa ABS. Yung isa po, asawa niya sa ABS. Si Ms. Diane Navarro. Sabihin niyo, hinusgahan na ako sa drink. Tapos isa siya sa mga board. Naghusga ka na sa akin. Tapos kasama ka sa board. Hindi pa kaya rin. Alam niya, dapat suspended ang show. Suspended last night. Ng 20 days to 30 days. May tumawag ka ng MTRCP. Hindi sila buo doon. Meron din po mga galit sa decision nila. Dapat to suspend dito kami. Pero anong nangyari? Nagkaputon. Kasi pinakita ho namin yung mga babae sumasayaw sa Tuwang Bulilis na nakapara lang. Pinakita namin at yung mga 4 na lalaki na nakalampin sa showtime na sumasayaw din ang katulad ng kinyanyan. Bakit kami lang? Kung sususpindihin nyo kami, tama po yung lahat yan. Di ba tama yun? Iba tinitignan nyo sa tinititigan nyo. Maging fair kayo. Tandaan nyo po to, hindi ako titigan sa abitin ito. Maraming ito ay yung opener sa atin. Dapat tulungan namin ang mga bata sa kalye. DSWD, kunin nyo lahat yan. Bigyan nyo ng magandang buhay. Human rights. Di ba? Chairman, tinitira nyo ako, sinusgahan nyo ako. Ang daming namamatay ng mga OFWs. Yun ang tulungan natin. Yun ang mga tulungan natin, mga kababayan natin sa ibang bansa. O alam niyo ba, ayoko na itong banggitin eh. Nagbigay ako ng kalahating milyon. Nung mag-umuwi lang dito, yung OFWs na walang sa Lebanon. Nagbigay po ako. Binanggit ko ba yan? Ang sabihin ko na sa inyo, gumawa ko na isang paraan. Nagbigay ako ng 1 million timang salo. Sa 71 drinks, 500. So I think, hindi ko alam kung tantay bata o isa pa. Binigay ko po yan. Binabanggit ko ba sa inyo yan? Di ba? Meron bang gumagawa niya? Kung may gumagawa man, mabuti. Masama-sama tayo. Huwag niyo kong diktikin. Hindi ako masamang tao. Ang angas ko lang magpasaya at makatulong sa mga mahirap. Basta nangangako po ako. Kahit wala po kami commercial, pagbalik ko. Kahit hindi kami supporta na kahit sino. Nakausap ko po ang presidente ng Pilipinas. Kahit po sakripisyo ko ng sweldo ko. Yung po bibigay kong pa-premyo at kasama ko ang Pilipinas. Tutuloy po namin. Lahat po ng pera makukuha namin kahit wala kami commercial, kahit kinabangga na kami ng mga commercial, umayaw sila sa amin, kahit umalis sila kahit walang isang commercial. Tutuloy po namin to ang aming pong purpose, pagpingay na siya at pag-asa. Hindi ako ng tulong sa aming presidente, hindi ako ng tulong kina Sir Manny Pangilinan. Kahit tumalugi daw kami, kasi tuloy namin saya para sa inyo pa. Maraming pong salamat sa inyo. At mawawala muna po kami ng 2 linggo, kung ano man, at kung babalik man kami, ipanibagong pag-asa ulit. At bibigyan namin ng proteksyon ang mga bata at ang mga pamilyang katulad ni Jan. Kami lang gagawa niyan. Maraming pong salamat, pasensya na po kayo. Lahat po ng sinabi ko sa inyo, kahit itimanda ako ng ABS, maharap ako. Hindi po ako natatakot dahil hawak ko lahat ang katotohanan. At may mga lalabas sa witnesses at sinabi ko. Tandaan niyo po, yung mga sponsors ko na iniwan ako, hindi po ako magalit sa kanila. Meron silang mga boss abroad. Yung pong gumagawa, saka yung tumitirang sa Twitter, kung ididimanda ako ng tigitan, ididimanda ko kita. Kung didimandahan tayo, didimanda ko lahat at tumira sa aking Twitter. Lahat ng personal. Tandaan mo yan. Okay? Salamat po sa inyo. Pasatandaan niyo po. Ito pong programang to, mahihit po muna. Akin o Holy Week, and then mag-a-announce po kami kung matutuloy pa ang willing-willing o hindi na. Sa mga nangangarap ng pag-asa at nanginginip, ipagdasal niyo po kami, lahat kami, ipagdasal niyo ako, na sana po. Tandaan niyo po, palo na to, si Jan po, inaaruga ko.
ang pamilya niya dahil mas kailangan nila ang taong kumakalinga sa kanila. Wala pong kumakalinga sa kanila. Lahat ng lumalapit sa pamilya ito ngayon, mura sila, yung tatay, dahil siya doon pating, masyadong ginamababa. Pero ako nung ginagawa ko, araw-araw tinatawagan ko ang pamilya, kinakamusta ko. Yan ang gawin yung DSWD. Marami pang dyan sa Pilipinas. Marami pang mga batang katulad yan. Salamat po sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Sana po magdasal nyo makabalik pa ang programa ito. Thank you so much. Magandang gabi po. Thank you.